Here we go! So magandang araw po sa lahat ating viewers, client, and mga subscribers. So kung kahapon guys, napag-usapan natin is mga below 250,000. So ngayong araw naman guys, pag-uusapan natin is mga pure stainless na double cab na mga bagong gawa at bagong dating dito sa ating shop. So umpisa na natin guys dito sa ating unit na nasa harapan is RF Mazda, naka power steering mga kaibigan. Itong santo, mapapansin mo bago lahat ng ilaw, simula bumper hanggang doon sa kanyang windshield. So lahat guys na accessories nito is bago kasi ito guys nung ginawa is hubad. So ang natira lang sa kanya kapag tinawag na hubad is engine tsaka under chassis tsaka chassis, no? Then the rest guys is puro bago na lahat. Yung iba guys is surplus naman, no? And ito guys, mapapansin mo makintab na makintab yung kanyang front area. Coding niya is Thursday. So ngayong araw coding niya. And ito naman mga kaibigan is Bigfoot yung design ng panggilid niya. Yan, so naka Bigfoot yung design niya. And yung kanyang gulong guys is naka 14 inches. Alloy mag wheels na po yan. Bago yung kanyang gulong. Yan. And ang design na to guys is mapapansin mo, naka steel top, naka pure stainless yung body. And same time guys, pati yung kanyang flooring is naka stainless din po yan. Yan, so stainless lahat. Talaga namang stainless na stainless. So pwede mo itong gamitin pampalengke, pannegosyo, pampamilya. So wala kang tendency nakakalawangin yung ating mga pangilalim or yung ating mismong body. Okay, cool door yung upuan. Maganda yung kanyang steering wheel. Dalawa yung kanyang stereo. May stereo dito sa baba, may stereo din dito sa taas. Bagong kabit yung ating lona tsaka yung ating ceiling. So naka-sound setup na rin po yan. Okay, cold door syempre yung ating upuan, and hindi mawala naka na po yan, naka handbrake. So silipin natin yung kanyang gilid, yung kanyang likuran, yung kanyang trunk. So ito guys, yung kanyang open trunk, mapapansin mo naka pure stainless din, ha? Pure stainless lahat to. So ito guys is bagong dating pa, mapapansin mo naka plastic pa nga yung kanyang tail light, no? As in bagong kabit lang talaga. So wala pa tong 1 week. Kahapon guys, ako mapapansin nyo sa vlog natin is wala pang sticker. So kahapon lang din ang hapon to nilagyan ng sticker mga kaibigan. So ang presyo nito mga kaibigan, RF Mazda, power steering. So ito guys, pure stainless, steel top, worth of ano to guys, 400,000, no? 400,000 negotiable. So depende na lang kung gaano kayo yung kagaling tumawad. So ganun din mabibigay sa inyo yan. So if ever naman guys na talaga interesado kayo sa unit, so try nyo lang din hilutin yung presyo para at least mapababa pa, no? Kung ito guys 400,000, so mamaya may i-demo tayo dyan na sobrang baba naman ang presyo, napasok sa budget nyo. So ito muna guys is syempre mga pangilalim na ito, mga bagong pintura na, nakakondisyon na, yung mga differential niyan, mga axle niyan. So good running to mga kaibigan, no? Yan, good running po yan. Talagang as in, talagang bagong gawa yan. Bagong refresh ang unit. And wala ka naman matutulak kabigin sa isang to kasi nga, ano talaga pure stainless talaga eh. So pag presyuhan ng stainless, medyo mataas talaga yan. So I think naman makukuha nyo naman to ng Velo 400. Galingan nyo lang humingi ng discount o talagang mamasko na kayo dito sa ating shop, no? Kaya request lang na request and mapagbibigyan naman tayo niyan. Okay, madadaan niya sa magandang usapan, sa magandang hilutan ng discount. Okay, so ayos ba yun? So eto guys, mapapansin mo yung kanyang top load, naka-stainless din. Maraming ilaw kahit dito sa likuran. Yan, and makikita mo naman talaga sa unit na bago talaga yung kanyang mga ilaw and mga accessories. So silipin natin yung kanyang driver side, so yung kanyang steering wheel, so surplus po yan, dashboard niya surplus, then kanyang upuan guys surplus yan, pero Japan surplus po lahat yan. Okay, so silipin natin yung kanyang engine bay. Syempre ito guys is naka power steering. So paano ba malalaman natin kapag naka power steering yung isang unit? So madali lang naman yan. Okay, so mapansin mo ito, may power steering fluid dito, may baso kung tinatawag nila. And ito guys yung kanyang engine bay, syempre naka fuel injected kapag diesel engine. Yan, so makinis na, walang tagas, nakakondisyon na yung ating unit. So mapansin mo, napakaganda ng kulay ng kanyang hydrobox, and mapansin mo, wala namang katagas-tagas yung kanyang hydrobox mga kaibigan. No, good running to, fully tested na to. So susubukan nyo nila ulit pag pumunta kayo dito, test drive nyo. Pag napil nyo yung cambio, yung handling, so pwede nyo na mauwi once na magustuhan nyo. Yan, no? So syempre,
hood niya stainless, and lahat na halos ng parts dito sa body niya is stainless. Yung mga pangilalim niya is knuckle, yung kanya pangilalim, no? Yan, bungo kung tawagin. And ito yung kanyang axle, tsaka tie rod. So lahat naman guys is naka-goods, naka-fix na maayos, and siyempre mga bagong pintura para mas magara naman tingnan. Okay? So next tayo mga kaibigan. So kung mayroon yung 400,000, dito naman tayo. Ang latest natin, bagong dating, halos magkasabay lang sila dumating nito. Yan, overdrive naman to. So ikutan lang natin ang bahagya para mas magandang tingnan, mas maganda yung ating opening remarks. Yan oh. Okay, so ito naman guys, mapapansin mo semi-closed type. Paikot naman to is naka-steel top pa rin, pure stainless pa rin. Flooring niya stainless pa rin mga kaibigan. So makina naman ito guys is ito nagkamali lang to na sticker, no? Isuzu po ang makina na ito, C240. I think C240 ang makina na ito. Mamaya silipin natin. Ito silipin na natin pala sa ating list. Yan. So makina mga kaibigan, tama C240. Oh, C240 to mga kaibigan, silipin natin yung kanyang okay, kanyang flooring mga kaibigan. So baka mas matipuhan nyo itong isa. Itong isa na to. Ito guys is syempre yung dashboard niya is naka-stainless. Flooring niya naka-stainless. Colduro yung upuan, Chevrolet Surplus. May handbrake, naka-sound setup na. Bagong kabit yung ating ceiling. May sliding window. Yan. No? May ladder din mga kaibigan. Then ito yung kanyang bubungan. Naka-stainless bubong. Tsaka hanggang flooring. So naka-ano po yan, naka-stainless po yan. Okay? So pasilip lang natin yung kanyang front area mga kaibigan. Isuzu ha. So pag Isuzu mga kaibigan, ang makina na ito, syempre naka-timing gear. Mapapansin mo, ang lalaki ng bull bar dito. Yan, shoutout kila kuya. Bibili ata sila ng unit or nagpapassemble po ka ng unit? Bibili ata? Bibili si bossing. O yan, pumili ka na bossing. And pwede mo na yan mauwi ngayong araw if ever na matipuhan mo. So tuloy tayo mga kaibigan. So dito sa front area is eto. Mapansin mo, ang lalaki ng bull bar. Then nakaset up na yung kanyang mga ilaw, headlight. Then sa kanyang guys, windshield. So mapansin mo, may palikpik. No? May palikpik na stainless. Then may kilay na stainless. Marami ring ilaw. Okay, so lahat naman to mga kaibigan, bagong gawa. Ang kagandahan lang dito sa isang to is Isuzu yung makina. So malaki kasi advantage mo pag Isuzu yung makina. Lalo na ganito, double cab, gagamitin mo sa panegosyo. So win-win ka talaga. Okay, then ito naman guys, kingpin yung ginagamit natin ha. Pangilalim na nakakonect sa ating axle. Yan, so silipin natin yung kanyang engine bay. Ito yung kanyang engine bay, Isuzu po yan. No? Makinis, fuel injected. So ito mga kaibigan, syempre walang tagas. Mababa lang yung fluid ng ating master ba yan? Basta nakalimutan ko. Wow, aray, bigat. Yan, so padadagdagan lang natin ng fluid yon. And eto guys, syempre size ng gulong. Size ng gulong na ito mga kaibigan. Wow, hindi makita. So 14 inches mga kaibigan. Advantage ng isang to, naka 5 stud naman siya. So yung isa naka 4 stud, ito naman naka 5 stud. And yun nga, yung sidings niya is naka big foot pa rin. No? Halos isa lang ang gumagawa ng mga unit na to, or possible baka isa nga may-ari na itong dalawa na to eh. No? So yun mga kaibigan, ito yung kanyang front area. May antena sa gitna. No? Ito yung kanyang kabilang gilid. So sliding window. So pwede mo itong pakabitan ng aircon kung sakasakali. Pero gagastos ka pa kasi yung kanyang driver side tsaka front passenger side na door is papa-close mo pa yan. Gagawin mo siyang ganito. So ito kasi medyo mahal, parang nasa 7 to 10,000 pa yung pakabit ng ganyan. So yun lang, then additional tayo ng payment if ever na gusto nating aircon, no? Excuse me po. So yun lamang mga kaibigan. Advantage kasi nito, Isuzu yung makina. So syempre naka-timing gear na yan. And alam naman natin kapag Isuzu, yun talaga yung number 1 diesel, number 1 power sa diesel engine. And same time naka-steel top, no? And pure stainless. Pwedeng gamitin pamalengke, kahit yun sa mga isdaan, no? So the best to. Talagang the best na the best. Kasi nga makikita mo naman napakagara ng unit. So solid price na ito mga kaibigan. Baka makalimutan ko na naman.
360,000. So mas mababa siya ng presyo, negotiable pa siya. Okay, so kung magaling-galing kayo tumawad, 360,000. So kayo na po bahalang tumawad dyan. No, mga kaibigan, so i-deal lang natin, tumawag lang tayo sa contact number na nasa screen para matulungan kayo, ma-endorse kayo. And syempre, mas malaki kasi yung advantage pag na-endorse kayo dito sa Promote PH. No? Yun lamang. So hindi kayo bibitawan ng may-ari dyan hanggat kaya nila ibigay yung presyo na gusto mo and magkasundo kayo. Kung hindi naman kaya yung hiningi mo yung presyo, malay mo magkasalubong na lang kayo sa presyo na napapag-usapan. Okay? So yun lamang mga kaibigan. So next in line tayo dito naman. Ito guys is counterpart na ito. Ang maganda dito, counterpart naman to. Yung makina niya is Mitsubishi Hyundai, no? For the ano to guys silipin natin. Kung ano makina na ito. Alam ko for DBH sa Mitsubishi sa ano to guys? For DBH sa Hyundai, no? For DBH sa Hyundai then for D56 naman sa Mitsubishi. So magka-counterpart 'yan. Parang Pajero sa ano sa Mitsubishi din yung counterpart niya nakita ko sa Korean design, so same sila ng disenyo, magkaiba lang sila ng pangalan. Kumbaga yung time na yon magkaka-collaboration siguro yung Mitsubishi tsaka Hyundai. Kaya pag bumili ka ng parts nito, sabihin ay dapat mura lang yan kasi yung ano niya, yung makina niya is pang Hyundai. So eto guys, magka-counterpart. Pag bumili ka ng pyesa, sabihin mo lang is pyesa ng Mitsubishi, sukat na sukat po yan dyan. Walang labis, walang kulang. And same time mga kaibigan, itong isang to guys is naka 5 stud din po. Yan, naka 5 stud. Pure stainless, close type naman to. And ito guys is syempre naka steel top pa rin. Pure stainless lahat yan mga kaibigan. So silipin lang natin kung naka pure stainless din ba yung kanyang flooring. So ito mga kaibigan, silipin natin yung loob agad. So pure stainless yung kanyang flooring. Yan. Yung kanyang dashboard syempre, ito yung kanyang loob. Oh. Okay, so mga bagong gawa lang dito mga kaibigan, sliding window. So, yun nga sa mga nagtatanong, pwede po ito ipa-aircon, add payment na lang tayo or kung kayang i-free or i-free. So, pag-usapan nyo na lang. Pero hindi ko pa po masasagot yan sa ngayon. So, tawag lang kayo sa ating contact number na sa screen para masagot yung katanungan nyo or comment nyo dito sa ating vlog, no? Yan, so ito guys, mapasin mo, may bull bar naman dito. Then naka-set up talaga, makinis Iba yung disenyo ng isang to. Medyo simple lang siya, may pagka-formal, hindi siya barako tingnan, pero makikita mo sa unit na may presyo yung dating niya, no? Yan, so silipin natin, mapasin mo sa marunong tumingin ng makina. So pasilip natin. Yun lang, di ko mabuksan. Wait Yun. Okay, so mapasin mo, turbo to, naka-turbo mga kaibigan. Yan, and eto guys nga is Hyundai 4DBH yung makina. So sabi ko nga tulad kanina, parehas po yung pyesa nito sa 4D56. So makikita mo, yan o, gamit na lang cylinder head dito mga kaibigan is 4D56. Diba? Pero Hyundai po yan. Oh, Hyundai Turbo. Okay, so hindi lang to guys, naka power steering, pero na-test drive ko na to, sobrang gaan ng kanyang manubela. Yan. And ito guys, presyo naman ito no nakaraan is 440,000. Pero by the meantime guys, binabaan nila. So ito guys is 400,000 na lang. Negotiable pa po yun. So galingan nyo ng discount kasi Pasko naman. So ano lang tayo, mag-request lang tayo ng mga discount para mabigay sa atin yung mga unit na gusto natin. So napakasimple lang ng design, konting sticker, may kilay, pero kagandahan pure stainless. So pag pure stainless kasi maganda yung klase ng makina, so magagamit mo siya hindi lang panegosyo, hindi lang pala pampamilya, pati na rin panegosyo. Lalo na kung negosyo natin is yung mga farm, no? Mga dagta-dagta. So, yun, advantage mo to kapag ganito na naka-stainless, no? Kasi hindi talaga siya mamantsahan and hindi talaga siya maluluma yung disenyo. Okay? So, next natin mga kaibigan. Ito na lang yung natitira natin. Marami nagkakatipo dito. Noong nakaraan, no? Marami na rin nag-test drive dito sa isang to. Yun nga lang kasi, dikit-dikit kasi yung presyo. So, yung mapapansin nyo, yung bulldog natin dito, yung pinakamalaking gulong, no? Na, C240 rin yung makina. So, nabenta na siya. From Quezon Province, yung pinakamahabang dilaw dito na double cab. So, nabenta na rin. From Tarlac naman. So, sobrang dami na.
No, sobrang dami na natin nabenta na double cab, and eto kasi noong time na yung bagong dating lang, so hindi pa siya masyadong pinapansin, and medyo mataas pa yung price niya noong nakaraan, 350. Pero ngayon kasi guys, eto is only 330,000. So nagbigay ng discount yung may-ari kasi nakabenta naman siya ng isang owner, so panapat lang, so nagbigay ulit siya ng additional discount. Kaya ito naman guys is Mazda yung makina, turbo diesel din, no? Yan, turbo diesel. And syempre, Bigfoot pa rin yung disenyo niya. Mas makipot siya ng konti. Then, baggy type yung kanyang windshield. Pero yung panggilid niya is naka Bigfoot na double cab. So, sobrang laki naman ng gulong na ito, mga kaibigan. Size ng gulong na ito guys, R15. No? R15 niya, pure stainless. Malaki talaga yung gulong. Ang taas ng ground clearance na itong isang to. Okay? Yan, so gamit niya guys is kingpin. Yan, kingpin. So pag kingpin kasi mas malaki yung turning radius niya compare mo sa knuckle. Pero the best naman sila parehas. Kung di naman issue sa atin yung pagmamaniobra ng unit. Okay, then stainless syempre. Oh, simula baba, simula harapan hanggang body niya stainless. So silipin lang natin yung kanyang flooring. So sa flooring lang mga kaibigan, dito is po siya, no? Naka-galvanize yung flooring natin. Okay, ito yung kanyang magandang manubela, malapad, malaki, talagang swak na swak sa body. Then kulduro yung upuan, naka-sound setup na. Yan. Bago rin yung kanyang mga lona. Okay? Yan, ito naman yung kanyang likuran. So ito guys is naka 4 stud. Yan, so sobrang kapal ng gulong. Sobrang laki. And ito yung kanyang likuran mga kaibigan. Inspired. Medyo masikip lang, pero once naman na magustuhan nyo, pwede nyo itong test drive pagpunta nyo dito. So wag lang kayo magkatubili na tumawag dito sa ating contact number na nasa screen. And syempre, ongoing na sa mga nakakabili sa atin ng unit. So pwede na tayong mag-request dyan ng t-shirt. So magpapagawa kasi tayo ng t-shirt as Promote PH. Ibibigay natin ng libre sa mga nakakabili ng owner and sa nakakabili ng mga brand new Suzuki cars. So lang yan, pina-estimate na natin. Then, hoping next year makapagbigay na tayo. Pero kung ngayon naman makakabili kayo, basta sa tumawag kayo sa ating contact number na nasa screen. So, pwede naman nating ipadala yon sa inyo, no? If in case na makakabili kayo ng unit. Yun lamang advantage mo. Syempre, Promote PH, promoted. Napakagandang pagpo-promote mga kaibigan. So hindi lang to basta-basta pinopromote natin dito, magagandang produkto and maaayos na transaction, no? So yun lamang mga kaibigan. And sa hoping na bago mag-December is makabili na rin kayo ng mga unit. Papansin nyo naman, halos linggo-linggo nagpapalit tayo ng disenyo ng mga unit natin dito. Talagang ngayong buwan I think nasa 20 na yung natin dito. Running sales sa sobrang daming nabebenta natin na unit. Okay? So yun lamang mga kaibigan. Maraming salamat sa mga nanonood. Tulad kanina may client tayo. Shout out from Canada and New Zealand. So may mga client tayo dyan na mabibili ng unit. 2 unit yan from New Zealand. Then Canada may mga nanonood sa mga OFW. So tuloy-tuloy lang po yung pag-iipon. Ingat po kayo dyan kung saan mga kayo lupalop ng mundo naroon. So mag-iingat po kayo. Pray lang lagi. So kung kayo po ay nangangarap magka-owner, so pagtiyagaan lang natin ang bahagya, makukuha rin natin yan. Okay, so, para naman sa may mga gusto ng brand new Suzuki cars, so pwede rin kayo tumawag sa ating contact number na nasa screen or silipin nyo yung ibang vlog natin dito. Nakalagay yung contact number ng aking mga mga trusted and loyal na ahente na pwede kayong tulungan. So wala po tayong pinag-uusapan about sa pera, no? So maglalabas lang tayo ng pera once na-approve na. And syempre, kapag naman guys na-approve na is ang ang laban naman nun is bank to bank yung payment. So sa bangko talaga kayo ng company magbabayad. Okay, so pag sa amin hindi po kayo tumatanggap ng pera, pasensya na po. Okay, so ganoon din dito, once na ma-close yung mga deal, so hindi rin kami tumatanggap ng pera dito, isasaayos lang natin yung transaction nyo. Okay ba yan? So thank you very much, God bless you all, and advance Merry Christmas.